Ang balita natin ngayon na ito raw TNT Tropang Giga ay ready na makipag-usap dito sa Zamboanga Valientes, ang pinakabagong team sa PBA na bumili dito sa Terra Firma Jeep. At ang report daw ngayon, mukhang itong Zamboanga Valientes daw ay gusto nitong Terra Firma na o rather nitong TNT, ang gustong mangyari ng TNT ay kunin yung first round draft pick nitong Zamboanga Valientes. Tandaan ninyo, itong Zamboanga Valientes ngayon ang may hawak dito sa first round draft pick ng Terra Firma. At yan daw ang gustong kunin ng TNT Tropa. Tandaan din natin na ang Terra Firma ngayon ay wala na. So hindi na itong Zamboanga, hindi na ito farm team ng SMC. At pwede na itong makipag-usap sa iba't ibang koponan ngayon dito sa PBA. At yan daw ngayon ang binabalak gawin nitong TNT Tropa. Kung sakasakaling makuha ng TNT yung draft pick ng Zamboanga Valientes, ang ibig niyang sabihin magkakaroon sila ng number 1 choice pagdating dito sa draft. Ang tanong na lamang sino ang pipiliin ng TNT. Marami silang pwedeng makuha dyan at sa tingin natin pwede ito si Darren Mayo, yung 6'8 guard, o kaya naman yung mga malalaking players katulad nila J.O. Chu o si Quentin Brown kung sasali, si Raven Gonzalez, si Justice De Corsi, maraming pangalan dyan. So yan ang dahilan kung bakit ngayon itong TNT Tropang Giga ay yan ang hinahanap talaga at gustong makuha mula dito sa Zamboanga Valientes. Ang magiging tanong na lamang ay kung papayag itong Zamboanga dito at kung sino naman ang i-offer itong TNT Tropang Giga, dahil syempre yan ang magiging importante na konsiderasyon para dito sa Zamboanga. Good news naman dito sa San Miguel Beer dahil wala daw serious injury na nangyari dito sa calf ni Junmar Fajardo at clear na siyang maglaro para sa Game 2. Pero sinabi ni Coach Leo Austria na hindi pa tiyak kung ano magiging sitwasyon dito kay Junmar kung makapaglalaro ba siya ng normal o limitadong minuto. Dahil ayon dito, base dito sa mga nagiging statement ni Coach Leo, baka daw maglaro nga si Junmar pero limited minutes lamang ang gagawin sa kanya. At ito magiging problema sa San Miguel dahil nakita naman natin kung anong nangyari. Noong si Junmar Fajardo, tuwing nandun sa court si Junmar, lumalamang ng malaki ang San Miguel. Pero kapag si Junmar ay nauupo at pinapasok si Tautua, lumilit yung lamang. Nakita naman natin ang laki talaga ng diferensya kapag ito si Junmar Fajardo ay wala doon sa court. Hirap na hirap itong SMB. Kaya nga maraming naniniwala talaga na kinakailangan 100% si Fajardo para magkaroon ng tsansa itong San Miguel Beer kontra dito sa Barangay Ginebra. At kung si Fajardo ay 100%, ayun, magandang tsansa ng San Miguel na manalo dito sa serye. Kaya ngayon ang kinakailangan talaga na timbangin nitong San Miguel Beer kung magagawa ba nila na itong si Junmar Fajardo ay makapaglaro ng 100%. Ang problema kasi ngayon dito sa playoffs, every other day ang schedule. Kaya medyo mabigat yung labanan na mangyayari. Kaya nga yan ang titignan natin ngayon dito kung itong San Miguel talaga ay magagawa ng paraan. At syempre, kinakailangan ma-involve din yung ibang players dito. Hindi sila pwede masyadong nagre-rely sa one-on-one plays nitong si CJ Perez. At yan ngayon ang masasabi natin talaga na itong San Miguel kinakailangan gumawa ng paraan para masiguro na si Fajardo ay magiging ready na talaga ngayon. At ang isa pa nating balitang nasagap ngayon ay mukhang ito raw Barangay Ginebra, alam natin ay nagre-ready na. Hindi lang para dito sa gagawin nilang mga sabihin nating adjustment sa Game 2. Kung hindi, maski na dito sa darating na draft. Dahil nagre-ready na raw ang Barangay Ginebra na kumuha ng mga additional players na magagamit nila. Kabilang na raw dito sa pwedeng makuha ng Barangay Ginebra yung first round draft pick ng Northport Batang Pier na pang number 4 ngayon at ang ipapalit daw baka si Maverick Hanmisi at si Jeremiah Gray. Alam natin na ang Northport base dito sa standings ngayon, number 1 ang Terra Firma Zamboanga dito sa draft, number 2 ang Phoenix, number 3 ang Blackwater, number 4 ang Northport. Mukhang ang gagawin daw ng Ginebra kukunin yung first round draft pick ng Northport Batang Pier at yan ang ibibigay ng Northport kapalit naman si Maverick Hanmisi at si Jeremiah Gray
Parang yan daw ngayon ang kinukonsidera mabuti nitong Batang Pier at ng Barangay Ginebra. Very advantageous ito sa Ginebra kapag nagkataon dahil magagamit talaga nila yung yung draft pick ng Northport para kumuha ng mga top talents katulad nila Darren Mayo, itong si Kobe Paras kung sakasakali, si J.O. Chu at yung iba pang mga players na nabanggit sila Raven Gonzalez, si Yukin Andrada. Kaya nga ito raw talagang pinag-iisipan ngayon ng Barangay Ginebra lalo na at nagre-ready sila para dito sa posible na gawing Grand Slam ng TNT. Kaya nga ang Ginebra ngayon kahit na siyempre attention nila nandito sa serye kontra San Miguel pero gagawa daw ng paraan talaga ditong Barangay Ginebra para masiguro na sila ay mananalo dito sa mga susunod nilang mga games. Hindi lang dito sa Philippine Cup kung hindi maski na sa susunod pang season dahil yan daw talaga ang pinaghahandaan ngayon nitong Barangay Ginebra kung sakasakali nga na matutuloy itong deal nila. At ang huli nating report, ang Magnolia Chicken Templados ay nagre-ready na gumawa ng paraan para ma-trade itong si Rom De La Rosa. Dahil itong si Rom De La Rosa ay isa doon sa mga players daw na parang nakikita na ng Magnolia na tinatawag na expendable o pwede na nilang alisin. Dahil meron ng mga mas magagaling na options na pwede silang makuha sa darating na draft. So base dito sa nagiging direction daw ng pag-uusap sa Magnolia ang gagawin ng hotshots, ite-trade itong si Rom De La Rosa dito sa Zamboanga Valientes o kaya sa Phoenix o sa Northport. Kahit sino sa mga teams na nabanggit para makuha yung draft pick nila. At willing din daw itong Magnolia na isama itong si Jerica Hanmisi doon sa trade para mapapayag na. At kapag yan ay nangyari, ang gagawin ng Magnolia Chicken Templados ay kukunin yung draft pick ng mga nabanggit na teams at yan ang gagamitin nila para naman sila ay makapagdagdag ng mga players na magagamit talaga. Dahil parang gusto raw gawin ngayon itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay masiguro na yung kanilang roster magiging mas maraming mga players at natitiyak natin na mga players na talagang magagamit naman nila. At sa ngayon, mukhang itong si Rom De La Rosa, Jerica Hanmisi ay kabilang lamang doon sa mga ite-trade nitong Chicken Templados kung sakasakali. Kaya nga mukhang marami daw plano na mangyayari dito sa Magnolia na pagbabago. Pagdating naman dito sa coach, hindi pa natin tiyak kung sakali nga na mapapalitan itong si Chito Victolero o siya ay mananatili. Pero mukhang gustong mangyari na itong Magnolia Chicken Templados ay matiyak talaga na itong si Victolero kung sakasakali nga na mapalitan nila ay tuluyan na hindi ito so tuluyan na sila makakakuha ng mas magaling na coach. At yan daw talaga ngayon ang pinag-aaralang mabuti nitong Magnolia kung itutuloy ba to o hindi dahil syempre medyo matindi yung magiging preparasyon dito ng Magnolia. Shout out kay RG Bueno at Talina family, kay Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Katsakino Dokusin, kay Enju Dalmasio de Guzman, kay Malyari Mascarinas. Binabati din natin si Michael D, pati na rin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family at ang iba pa nating taga-subaybay.